guys! Welcome po sa aking channel, Certified Ilonggang Chismosa. Yung title po ng channel ko, it really refers to me lang po ha, kasi chismosa po talaga ako. So, I really gave time to make this video. Kasi sa totoo lang, tinatamad nga po talaga sana ako. Kaso lang, ito po yung update and then details na din at the same time sa nangyaring bank law na kaso na hinarap ko po sa Taiwan. So, please do keep on watching. So, to start po, 2017, may nakilala po akong Pinay sa Miaoli Post Office. Doon po nagsimula ang friendship po namin hanggang sa naging close friend po talaga. Nung una, tinutulungan ko lang po siyang mag-send ng mga items niya kasi she is doing online selling and then remittance po. Yung online selling, of course, familiar ako doon. Pero sa remittance, hindi po ako familiar doon kasi sa EEC lang po talaga ako dati nagpapadala, hindi po sa tao. So, yun po yung simula kung bakit na-involve po yung post office account ko sa bank law na kaso na hinarap ko po sa Taiwan. So, nung una talaga, taga-send lang po ako ng items niya kasi I really offer a help kasi mas malapit nga po ako sa post office. So, nung huli na, nagtitiwala na talaga siya sa akin kasi mapagkakatiwalaan naman talaga ako. So, parang nagsabi siya na kung pwede sa account ko na lang muna ipa-deposit niya yung pera, ganito, ganun. Sabi ko okay lang kasi nga hindi ko naman ginagamit. So, yun po talaga yung simula na na-involve na yung post office account ko sa pera-pera, malalaking pera. Tapos nung una kasi okay naman po yung remittance Pero year 2019, dun po nagsimula yung malaking high rate remittance scam sa Taiwan. So, yun nga, 2017 kami nagkakilala. 2018, medyo okay pa. Nung una, taga-send lang ako ng items. And then, nung huli na, ako na yung naging runner niya sa pera na inuutusan, i-withdraw, i-deposit, ganito, ganon. And then, lahat po ng perang pumapasok dun sa account ko, nakalista po yan. So, doon na din nagsimula na binibigyan niya ako ng 2K monthly. So, yun yung inungkat sa kaso na kumita daw ako ng illegal, ganito, ganon. Yun din yung pinapanindigan ko na yung 2K na monthly na binibigay sa akin, that's not what we call na commission Pinaghirapan ko yun So, kumbaga, hindi ano yun sa bank law na kinakaharap ko. So, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, damay ka kasi nga, yung kasalanan ko lang, ginagamit ko po yung account ko. Pero, yung pera ng tao, wala pa akong tinamkam dun. Transaction po yun ng kaibigan ko. At kaming dalawa lang po yung may transaction, which is, inuutusan niya po ako. Kumbaga, alalay po yung labas ko. Tapos, sinasahuran niya lang ako. Pero yung transaction sa tao, wala po ako doon. Kaya, yun talaga yung pinanindigan ko sa korte na hindi po yun damay sa kasong kinakaharap ko. Kasi wala naman akong napala doon. Hindi lang kasi ako umupo para sa 2K na tinatanggap ko monthly. Instead, nagpupuyat po ako kahit hating gabi or madaling araw. Once may inuuto siya, kahit personal po na bagay kasi magpapabili siya, ganito, ganon, pagkain, yun po yung ginagawa ko. Hindi po yun about sa pera lang na pumapasok po sa account ko. Yung iba po kasi talaga na may kasong bank law na kinakaharap, nag-commission po talaga sila nun. Kumbaga, monthly, may commission sila yata 10% or 20%, mga ganun-ganun. So, para sa akin, yung talaga yung masasabi mong damay sa kaso, may kakaharapin talagang kaso. Kasi, may commission sila. Iba din kasi naman yung commission sa sahod, 'di ba? Yung sahod kasi pinaghirapan mo 'yun. Yung commission,
umupo ka lang doon, pinagamit mo lang yung account mo, and then monthly may matatanggap ka. Ganun yun. Pero sa akin kasi hindi. Kaya yun talaga yung pinanindigan ko doon. Ay, Diyos ko, nagpuyat ako noon, napagod ako doon. Na-stress din ako doon sa mga ginagawa ko. Kaso lang, syempre, sayang pa yung 2K na yun eh. And then, May 2019, finish contract na po ako. Umuwi ako sa Pinas. Pero at that time, yung kaibigan ko po na nagre-remittance, nasa Pinas pa po siya on vacation. And then, by June pa po yung balik niya. So, what we've done, may isa pa kaming kaibigan na syempre mapagkakatiwalaan din. Iniwan ko sa kanya yung mga post office account, ATM, tsaka stamp. Bali, siya na naman yung naging runner ng kaibigan talaga namin na nagre-remittance. So, parang doon nagsimula yung scam na yun kasi nga, pag dito na sa Pinas, mahirap nga yung signal. So, that time, hindi na kami masyadong nag-uusap. Tapos, nagugulat na lang ako na nakikita ko sa Facebook, ang tataas na ng palitan. So, wala pa akong kaalam-alam noon. And by August, bumalik na ako ng Taiwan. New contract na naman. And then, hindi pa rin kami masyadong mag-uusap kasi nga, adjustment period ko pa sa bagong amo ko. So, bihira din ako magsa-cellphone talaga. So, parang August talaga nagka-problema, nagka-report na scam na, ganun. So, yung nag-complain ng pera na pumasok sa about ko is month of August yata, July, August, parang ganun. Nakalimutan ko na. Pero that time, hindi ko po kasi hawak yung bank account ko, yung post office account ko, ATM, tsaka stamp, kasi nga nasa kaibigan ko pa. By October na din kasi binalik yun sa akin. Tapos, may laman pa siyang 500. Bigla na lang siyang nag-close. Buti na lang. God is really good all the time. That time, hindi napasok ng kaibigan ko yung papakisuyo niya sana. Ipapadala sa Pinas na 13K. Kung hindi, Diyos ko. Kasi, once mag-close yung account mo, at nadamay sa mga kaso-kasong ganyan, hindi mo na talaga makukuha yun. And then, na-close na nga yung account ko, diba? Post office account ko. Tapang-tapangan tayo eh. Pumunta pa talaga ako ng post office kasi nga nag-deposit din ako ng pera. Tapos, syempre personal na transaction ko na yan. Nag-deposit ako ng pera. Tapos, tinanong ko doon sa teller, ba't nag-close yung account ko? Ganito, ganun. Pero syempre, alam ko na dahil nga sa scam na nangyari. Yung ginawa nila, tumawag sila ng pulis. Pero yung sabi lang sa akin, may problema daw, hintayin lang saglit. Pero hindi ko syempre alam na pulis yung tinawagan nila. Tapos diba tumawag na sila ng pulis kasi nga akala ko dadamputin naman ako ng pulis. Pero syempre hindi naman ako masyadong kinakabahan kasi wala naman talaga akong kasalanan. Kahit ikutin ng buong Taiwan, kung may inagrabyado akong tao, wala nga talaga. So, ayun, hinintay ko yung pulis doon. Tapos tinitignan nila ako kung parang tatakbo nga ganun. Syempre, chill lang ako, wala akong kasalanan, ba't ako matatakot, diba? So, nung dumating na yung dalawang pulis, alam ko na ako yung pupuntahan. Doon ko na nalaman na ako yung pupuntahan nila. Syempre, nakasmile pa rin akong marap sa kanila. Sabi ko, ano po yun? Sabi nga, sama daw ako sa police station. That time, nag-i-bike. U-bike. That time, nag-i-U-bike po ako. So, sabi nila, paano ka nakapunta dito? Sabi ko, nag-U-bike. So, sumakay ako sa patrol car kasama yung isang pulis na nagdadrive. Yung isang pulis, siya yung nag-bike ng U-bike papunta sa police station. Akala ko pa naman, ihahatid ako sa bahay. Tapos, tumawag na ako sa kaibigan ko. Sabi ko, papunta ako ng police station. Diyos ko, pero nandun lang naman ako sa labas. Hindi naman ako pinapasok. Akala ko kung ano. Wala, tinanong lang ako dun, ganito, ganun. Tapos, sabi nila na nadamay nga daw yung account ko. Tapos, pinakausap ko sa broker ko. Yung sabi lang naman sa broker ko, punta daw ako para sa police report. Pero hindi naman ako pumunta. Pinadalan muna ako ng letter. Huli pa yun. Yung police, yung complaint kasi from Taitung yata, Taitung,
So, nagulat din yung mga tao sa bahay. Bakit? Sabi nila, nakapunta ka na ba ng Taytong? Siyempre, hindi. Sabi nila, kilala mo ba yung taong ganito? Sabi ko, hindi nga. So, sabi nila, bakit yung complaint nandun daw sa Taytong? Sabi ko, sa Facebook na naman, kaibigan sa Facebook. Pero hindi ko talaga kilala personally. So, syempre, Taichung ako. Tas Taytong yung dapat na pupuntahan para sa police report. So, buti na lang mabait yung pulis. Sila talaga yung pumunta ng Changhua kasi dun yung agency ko. Sila yung pumunta sa agency kasi kailangan din nila ng broker ko para mag-translate. So, dun talaga sila pumunta sa agency. Sinundo lang ako ng broker ko that time. Na hospital pa yung alaga ko. So, sinundo ako sa ospital. And then, pumunta kami ng agency. Naghihintay na dun yung pulis. And then, mabilis lang. Pero, sobrang, ang babait din naman talaga ng mga Taiwanese. Ayun, ang babait ng pulis. Sila talaga yung pumunta dun. Hindi, shoulder din nila yung merienda nila. Ang layo-layo ng din-drive nila. Very, ano talaga. Ano ba yan? Very considerate po pala. Siyempre, kasi nga katulong tayo. Diyos ko, wala naman tayong kaalam-alam kasi minsan lang naman tayong lumabas-labas. So, ayun. By April 2020, dun po ako pinadalahan ng letter. And then by May yata or June, kumbaga sila yung nagsettled ng date na pupuntahan ako. And then, pinatawag na ako for first hearing October 2020 after 6 months, diba? After 6 months kumbaga nag-police report ka, and then after may mga investigation po muna sila, tapos after 6 months doon na nagsimula yung hearing. Pero nung una, ayun, sa prosecutor, tas may na-meet din akong Pinay doon with her attorney na nadamay din sa scam. So, hindi ko naman talaga kilala yun. So, mabilis lang. Tapos, kinabahan pa ako. Parang na-hot seat talaga ako kasi nga, wala akong translator doon. Ang sabi, hindi pwedeng pumasok yung broker ko. May translator pala. Pero, hindi niya gaman yung English. Diyos ko, mali-mali pa. Kumbaga, parang yung tanong lang naman, napakasimple. Pero yung explanation niya sa akin, parang exage na yung dating. So, December 2020, doon na po lumabas yung result sa nangyaring hearing. And then, 1 month din ng aking baby lalabs, yung lifetime blessing ko sa aking tiyan. So, parang naging stressful na naman ako kasi I'm thinking na matatapos na. Yun nga lang, na-hot seat lang talaga ako sa first hearing kasi nga, Diyos ko, pag wala ka talagang kaalam-alam, madidiin ka talaga, which is, hindi nga talaga tayo nakakaintindi ng Mandarin. Hindi tayo bihasa sa Mandarin. So, yung English mo din sa kanila, parang iba din yung explanation nila, yung pagkakaintindi. So, ayun na. Sinabi ko, paano kung uuwi na lang ako, tapos may natanungan ako. Sabi niya, pag uuwi daw ako, baka ma-hold ako sa immigration kasi nga may naka-ongoing na kaso. So, sabi niya, punta daw ako sa Taichung Legal Aid Office. Magpapa-appointment doon. Tapos, bibigyan nila ng attorney. So, napakabilis talaga ng Taiwan kasi January 19 pumunta kami ni broker sa Taichung Legal Aid Office. Tapos, by January 22, may sagot na kaagad, may letter na kaagad na nagsasabi na may attorney nang hahawak sa kaso ko. So, by next week nun yata, pumunta kami ni broker sa attorney para ma-meet din namin personally. Tas yung mga evidence kasi nga by February yun na naman nakaschedule ng second hearing. So at least kahit papano may attorney na din ako.
So, by February nga po, yun yung second hearing ko. Kasama ko na yung attorney ko. Tapos, paulit-ulit lang din naman yung tanong. Pero, syempre, paulit-ulit pa rin naman yung sagot ko. At, ipinaglalaban ko talaga na yung 2K na yun, hindi yun komisyon ko yun. Kasi yung ini-insist nila na may napunta daw na pera sa akin, galing sa scam na yun. Pinaghirapan ko yung 2K na yun. Hindi lang ako umupo doon para sa 2K na yun. Sana kung komisyon ko yun sa mga pumapasok na pera sa account ko, na transaksyon ng kaibigan ko, matatanggap ko yun eh. Kahit ikulong ako, matatanggap ko yun eh. Pero yung, Diyos ko, pinaghirapan mo yung 2K na yun. Tapos, hindi talaga komisyon yun eh. And then, during my second hearing, yung translator ko ng first hearing, siya pa rin yung translator ko ng second hearing. So, pinagsabi kasi sa akin na pag hindi mo maintindihan yung tinatranslate, magreklamo ka sa judge na kung meron bang marunong magtagalog para ma-explain mo ng mabuti yung side mo. So, during second hearing, kahit nahihiya naman ako sa translator na magtatanong, sinabi ko talaga na kung may marunong bang magtagalog, kasi hindi niya nga masyadong naiintindihan. So, tinranslate din yun ng translator. Natawa yung broker ko kasi sabi niya parang nawa din siya sa translator. Kaso lang, pag hindi kasi ako magko-complain, ako yung kawawa. Kasi hindi niya masyadong naiintindihan yung English na sinasabi ko. So, sabi ng attorney, may last hearing pa. Yun na yung magkikita-kita kami nang nag-complain sa akin. Tas yung tinuturong scammer talaga ng Taiwan, yung sa pinakamataas. So, ayun, during third hearing, March, nagkita-kita kami. So, sabi ko sa attorney kung ano ba yung mga pwedeng gawin. Sabi niya, just in case na hindi pupunta yung nag-complain, posibleng madidismiss yung kaso, mga ganon-ganon. So, nag-usap din kami ng nag-complain sa akin. Sabi niya, punta siya. That time, pumunta nga siya. Pero, during hearing, yun nga, tinanong kung magkakilala kami. Hindi naman talaga kami magkakilala. 3 kami nagharap-harap doon. Hindi naman talaga kami magkakilala. So, sila yung unang tinanong na nandun din ako sa loob. Yung pinaka-last, ako na lang yung naiwan dun. Yung 2 Pinay, lumabas na siya. And that time, si broker ko hindi din nakapasok dun sa loob kasi kinlose talaga yung pintuan. And my third hearing, March po, which is last hearing na nga po. Nagkaharap-harap na kaming 3. Luckily, may translator na po kami na Tagalog talaga. At least, ma-explain mo talaga ng maayos yung side mo. Yun yung translator naming 3 Pinay. Ako yung nag-complain sa akin, tsaka yung tinuturong scammer. At least maayos yung yung pagkakasabi doon, naiintindihan talaga. And maganda talaga siya mag-explain kahit ina-explain niya sa amin. As in, maiintindihan mo, tsaka parang feeling chill ka lang talaga kasi nga nagkakaintindihan kayo, naiintindihan mo ng maayos, and then na-explain na din ng maayos yung side mo. So, yung 2 muna yung tinanong, yung 2 Pinay, yung nag-complain sa akin, and then yung tinuturong scammer, and ako yung last na tinanong, which is naiwan ako sa loob. Tapos, pero bago nun, ng mga tanong-tanong, pinatigil mo na saglit kasi may pinapasok na preso. Nakakatakot din pala na makakita ng preso sa personal. Yung asin nakaposas, yung kamay, tsaka yung paa. Aba, parang kinabahan ako doon. Tapos nun, wala, mabilis lang naman. Tapos lumabas na. Tapos nun, ayun nga, paulit-ulit pa rin yung tanong. And paulit-ulit pa rin naman yung sagot ko kasi yun naman yung totoo. Pero, expected ko kasi na yung last hearing na yun, kahit papano maliwanagan yung isip ko na alam ko na yung sagot. Kaso lang, syempre, korte nga. So,
it takes time. Kumbaga, 1 month na naman bago mo malaman yung result ng kaso, kung ano ba talaga, kung makukulong ba ako or what. Just ko, as in, stressful na naman yun. And that time, syempre, ang dami ko din pinoproblema, kaya napaiyak na talaga ako sa loob. Tapos, yun lang, dapat, don't let your emotion ruin yourself during mga ganyan-ganyang pangyayari, or during that time, sana, hindi ako naging emotional. Kaso lang, sobrang napakabigat na ng parang dinadala ko, Diyos ko. Kasi nga, hindi ko din alam kung makakauwi pa ako kasi nga buntis ako. So, ayun, sobrang stressful. Tapos ayun, napaiyak na ako. Tapos yung sinabi sa akin kung may tanong pa ako, which is dapat yung plano ko, magtatanong ako kung makakabalik pa ba ako just in case ganito, ganun. Kaso lang, wala pa ngang sagot. So, yung mga tanong lang sa akin, yun yung clear talaga doon sa korte. Nagtanong yung judge. So, yung 2K na yun, kumbaga, hindi yun commission, mga ganito, ganun. Sabi ko, hindi. Yun talagang pinanindigan ko kasi pinaghirapan ko yun. Hindi yun sa scam. Hindi yun pera ng tao na kinukomission ko, kundi pinaghirapan ko yun dahil inuutusan ako ng kaibigan ko. Kumbaga, personal lang namin yun na transaction. Wala na yun sa pera-pera ng tao. Iba naman kasi talaga yung commission, diba? Hindi yung papagamit mo lang yung account mo, uupo ka lang monthly, may matatanggap ka. Hindi ganon. Ako kasi pinaghirapan ko yun. So, ang pangit naman na Diyos ko, wala kang inagrabyadong tao. Tapos, ganun-ganun lang. Diba? Tapos nun, yung tanong sa akin, syempre bago ka siguro nila hahatulan, yun naman talaga about personal na may pamilya, may asawa ka ba, single, mga ganun, single or married, may anak, ganito, ganun. Tapos yun nga, sinabi ko may anak, tapos buntis, tapos nagtanong sila ilang buwan, ano yung education na attainment mo sa Pinas, mga ganun, ganun. First time mo ba sa ganitong kaso, mga ganun. So, tapos yung sabi, ayun, by next month, April, dun malalaman yung sagot. So, naghintay ako by April. Expected ko within April talaga bago magkatapusan, masasend na yung letter sa bahay. Pero hindi, first week pa siya ng May. So, bali, yun nga yung dahilan. Kaya medyo, kahit 7 months na yung tiyan ko, tumagal pa rin ako sa Taiwan. Kasi nga, dahil sa kaso, hindi ko alam kung makakauwi ba talaga ako or what. So, thank you kasi everything goes fine. And by May pa po ako nakapagpabook ng ticket kasi yun na yung time na first week of May, lumabas yung result ng kaso. Pero, yung attorney ko, napakagaling talaga. As in, attorney talaga. Hindi siya nagsasabi kasi ng patapos. So, sabi ko, yung ibig bang sabihin, okay na yung lahat, free na akong umuwi, ganito, ganon. Hindi pa rin siya na nagbibigay abiso. Sabi niya, hihintayin daw na mag-appeal yung prosecutor kung mag-a-appeal siya. So, pero that time, nakapagpabook na ako ng ticket. And then, by June na siya, this month, by June, second week, doon na siya nag-message na yung prosecutor daw hindi nag-appeal. So, sabi niya, I hope everything will goes fine to you in Taiwan and in Philippines, mga ganon-ganon. So, it means, ibig sabihin, tapos na. So, yung hatol doon, thank you Lord, not guilty po. So far, okay na yung lahat. Pero kinakabahan pa rin ako habang pauwi. As in, stress pa rin yung isip ko kasi hindi pa rin ako panatag na baka later on sa immigration, although not guilty, baka may mga record pa doon na kung ano, tas hindi ako makakauwi. Ayun, nung palapag na yung plane dito sa Pinas, syempre, kahit pa paano, napaiyak talaga ako kasi, I thank you Lord. Parang ganun, kasi sa lahat ng stress na pinagdaanan yung kaso kasi na yun, hindi talaga siya joke, diba? And may tendency na baka makulong ka.
Pero thank you Lord talaga kasi ang bait-bait ni Lord. Hindi niya ako pinabayaan. Tapos, yung advice ko lang sa iba, lalo na sa mga OFW, di ba kapwa ko OFW na sa ibang bansa, beware of friends na lang talaga kasi hindi natin alam yung friendship, it will lead to kung saan, di ba? Pwedeng ikapahamak talaga natin. So, we should trust ourselves more than anyone else. Kasi, kumbaga, sa nangyari sa akin, oo, magkaibigan tayo. Sa kabila ng nangyari, magsusorry ka. Hindi na malilinis yung pangalan mo nun. Tsaka, kung nakulong ka, may ibabalik ba ng kaibigan mo yung sorry na yun dahil nagtiwala ka? Yung sorry na yun, mabilis lang yun sabihin, sorry. Pero yung dumi sa pangalan mo, yung stress na pinagdaanan mo, hindi na may ibabalik yun. So, a very big lesson learned na lang talaga. Kaya isa din yan sa natutunan ko na ngayon, hindi na ako masyadong pala kaibigan. Although, may nakakausap ako, pero hindi talaga na nakikipag-close. Kasi parang ayoko na din. Sobrang stress na kasi yung nadanas ko sa ganun. Diyos ko. Tapos, during those times na pinagdadaanan ko pa yun, yung may hiring-hiring pa, parang masasabi kong chill lang ako sa sarili ko kasi hindi din ako umiiyak. O kung ano lang, kung sobrang bigat na yung nararamdaman ko, doon na talaga ako iiyak. Pero hanggat kaya ko, hindi ako umiiyak kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ako iiyak. Kahit sa baby ko sa sinapupunan ko, syempre sabi ko, hindi tayo iiyak hanggat hindi natatapos yung problema natin. So, kumbaga, doon na lang tayo bubuhos ng iyak pag natapos na yung. So, yun lang sa lahat ng pinagdadaanan natin. We should trust God kasi siya lang po talaga yung makakatulong. And God really loves me. As in, hindi niya talaga ako pinabayaan sa journey ko, lalong-lalo na sa kaso ko. Kasi that time, huli ko na naisip what if kung makulong ako? Paano na lang yung anak ko? Paano na lang yung pamilya ko, diba? At least ngayon, okay na yung lahat. Yun lang. No, wag talagang mag-trust sa ibang tao, lalo na yung mga personal na bagay natin, mga post office account. Anyway, yung mga SIM card, mga ganun, natanong din yun sa akin sa korte, diba? Sabi, diba, nung dumating kayo dito, sinabihan kayo ng broker nyo na wag kumuha-kuha ng SIM card, wag magbibigay ng SIM card ng ganito, ng information sa iba, wag pipirma-pirma kasi nga mapapahamak. So siguro may mga ganun talagang kaso kasi nga maraming nagtatanong kung tungkol saan ba yun, tungkol sa SIM card. So may nagsasabi na baka sa SIM card daw, mga ganun. So ibig sabihin, nag-exist talaga yung mga problema din sa SIM card na pinamimigay kasi nga pangalan natin yun, info din natin yun, tas may stamp tayo dun, and then may pinipirmahan. So ingat-ingat na din po tayo sa ganun kasi nga yun, sa korte hindi talaga pwedeng sabihin na ay ginamit ng kaibigan ko to, ganito, ganun, kasi nga pangalan natin yung nakasalalay dun. Ano magagawa ng kaibigan natin, diba? So, when it comes sa friendship naman guys, sana may matutunan kayo sa naging experience ko nito. I-share ko na sa utang-utang din. So, pera. Umutang kami ng pera. Yung usapan, hati kami. Tapos, nung una, syempre, passport niya yun. Tapos, ako yung co-maker. ARC ko lang yung kinuha. So, yung usapan nga, hati kami, diba? Pero sad to say, ang dami niyang problema. So, okay. 71K sa'yo, 29K sa akin. O, yung usapan, monthly no, na magbabayad. Kaso lang, ako pa yung naunang magbayad, magkano lang naman yung nakuha ko. Tapos ako pa yung unang magbayad. O sige, intindihin kita kasi nga may problema ka. Tapos nung umuwi na siya,
pinalit ko yung passport ko sa passport niya para nga makauwi siya. So, ako na talaga yung naka-front doon sa inutangan. After a month, nagsabi na ako na dapat by next month, full paid na natin yung utang dun sa tao kasi nga, syempre nabibigatan din ako sa interest. Tsaka, yun nga, sana umuutang ako kasi nga, nakasettle na yun. Kaso lang sira nga kasi hindi ko naman nakuha ng 50% yung pera. So, ayun, pero move on na tayo dun. Tapos, noon, a month before, sinabihan ko na dapat by next month, full paid na o umuoo yung tao, di ba? Umuoo si kaibigan. Which is, yung ugalit niya talaga, mag-oo siya. Kaso lang yung, parang at the end, ilalagay ka sa alanganin o ganun yung mga nangyari dati sa ibang tao. O pati ba naman sa akin, ganun din yung gagawin na ang dami ko din problema. Pero hindi ko naman yun pinapapasan sa iba. Kaso lang, yung ilalagay ako sa alanganin, sasabihin na oo. Tapos bigla siyang magkaka-emergency. So, ano mangyayari sa akin? Nga na naman ako. Dagdag stress ko na naman, 'di ba? So, sana, huwag tayong ganun sa tao. Kumbaga, usapan nyo na yun. Yun na sana, unahin mo yun. Hindi yung, pati ba emergency mo, parang poproblemahin pa ng tao. Yun yung mahirap na manlalagay ka sa alanganin sa tao, diba? Kasi hindi lang isang tao yung nalalagay sa alanganin. Kumbaga yung katransaksyon ko din, malalagay din sa alanganin. Kumbaga, ang dami talagang taong involved pag mapalpak yung isang transaction, diba? O so tapos nun, inintindi, bayad na naman ng interest si ako. And then, nung later on na, nung nabayaran na, since we are good friends, really good friends, akala ko magiging okay na ang lahat. Magbaback to normal kasi nga, syempre pera lang naman yun. Feeling ko mas matibay naman yung friendship namin kaysa sa pera. Kaso lang sad to say, yung bang parang ako pa yung mali. Na parang siguro umiiwas siya kasi nga stress na stress siya. Pero yun bang magkakausap tayo, kumbaga ibalik natin sa dati kasi pera lang naman yun eh. Yun talaga yung expectation ko na magbaback to normal yung friendship namin, kaso lang hindi. And then birthday niya, ginrate ko siya, hindi niya nasin hanggang ilang months. Pero nakikita kong online siya hanggang ilang months, hindi pa rin nasisin. It means nasa ignore message ako. So, nag-time frame ako na hanggang sa ganitong month, pag hindi pa rin nasisin, hindi na din ako magsisin ng message. Kasi nga, as in, mahal na mahal ko yung kaibigan ko na yun. Kaso lang, hindi nga talaga nasin. So, nung huli, in-ignore ko na din. And then, nung mag-birthday na ako, mag-message, ganito, happy birthday, para ano pa, ayoko na makipagkaibigan sa'yo, diba? Kasi nga, sa lahat ng stress na binigay mo sa akin, inintindi kita, tapos, kumbaga yung bang, parang mang-iiwan sa ere, ayoko ng ganung kaibigan. So, beware of friends na lang talaga tayo kasi, hindi talaga natin alam kung saan tayo dadalhin nun. So, ayan, sa pakikipagkaibigan, beware talaga, lalo na pag involve yung pera kasi ikakapahamak mo din. Lalo na pag nasa ibang bansa tayo, walang ibang magpapahamak sa atin, kundi kaibigan natin. Sa akin naman, although minsan careless ako, pero kahit pa paano, hindi pa rin totally naman napapahamak yung sarili ko. Yun nga lang, sa pinagdaanan ko, kaibigan ko talaga nagpahamak sa akin. Pero yung sa pagpapagamit ko ng account ko, oo, mali ko yun. And ayun nga, inarap ko yung kaso. So, sana, sa makakapanood nitong video ko, extra careful po talaga tayo sa mga personal things natin. And then, sa pakikipagkaibigan na rin, lalo na pag-involve yung pera, kasi everything will change. Good things will change into bad things talaga. Pangit. And when it comes siguro sa mga kaso-kaso na yan, para sa akin ha,
sa attorney nyo na lang po talaga kayo magtanong-tanong, and then doon na lang po kayo maniniwala, kasi when it comes sa law na yan, sila lang naman yung mas nakakaalam, hindi yung mga attorney pulpul, o diba? Kasi nagfi-feeling attorney lang yun eh, mali-mali naman. So, ewan ko lang. Pero, mas yung mga taong yun pa nga yung siguro may mga mali-mali din na gustong mas managot yung ibang tao kaysa sa kanila. O, diba? Kasi nga, kung ultimo ka lang talaga sa Taiwan, o ultimong katulong ka lang doon, lalo na wala kang kaalam-alam, mapapahamak po talaga yung sarili mo. And then, you can't really defend yourself. Kasi nga, hindi mo nga maiintindihan. Wala kang kaalam-alam. As in, wala kang kaalam-alam sa mga posibleng mangyari sa'yo. So, pero yung mga ibang na sa Taiwan, ang dami ng alam, may mga connection, so wala lang. Wag na akong magsasalita, baka may umapila. So, yun nga. So, eto pa guys, since chismosa talaga ako, i-share ko din na after nung last hearing ko, may isang tao na nagsabi kay Lalabs ko, syempre, sabi niya, nangungumusta sa kaso-kaso na kinakaharap ko. Tapos, sinabi niya na alam na daw nila yung result. Parang ganun. Sino siya para malaman niya yun? Yung abogado ko nga, hindi alam. Wala pang sinabi yung abogado ko. Tapos, yung sabi niya pa, na makukulong daw ako, na kung buti na lang kung i-consider daw ng Taiwan na buntis ako, ganito, ganun. So, syempre, na-stress talaga si Lalabs ko. Sabi ko, hayaan mo na, huwag kang maniwala sa ibang tao kasi sa kanila, chismis-chismis lang naman yon, feeling perfect, na feeling alam yung mga nangyayari sa Taiwan. So, sabi ko, hintayin na lang talaga natin yung korte. Si Attorney Paul yun eh. Attorney Paul. Tapos nun, syempre, ako yung humarap sa kaso, diba? Wala akong pakialam kung ano yung sasabihin ng nagpi-feeling attorney dyan. Makukulong kasi sense ko din naman eh. Tsaka wala akong kasalanan. Hindi ko ultimo lang ako sa Taiwan nakatulong. Madidiin ako sa kasong ganun. Wala nga akong nagrabyadong tao. Wala nga akong kaaway. Hindi gaya ng mga, Diyos ko. Sasabihin, makukulong ako. Diyos ko. Yung attorney ko nga, hindi nga nagsasabihin ng patapos, nagsasalita ng patapos. Tapos, yung tao na yun, sasabihin kay Lalabs ko na makukulong ako. Diyos ko, yung isa naman na stress. As in. So, mas mabuti na yung huwag kayong magtatanong-tanong sa iba. Lalo na sa mga nag-feeling attorney dyan sa Taiwan. Yung tao na yun, marami yung kaaway siguro. Marami nga talaga. Tapi nga lang eh. So, pero yung tao na yun, kasama din siya sa ni-report ng kaibigan ko, ni-report na account ng kaibigan ko, kasi naka-deposit dun yung kaibigan ko ng pera sa account niya. So, tapos ako pa yung sasabihin na makukulong ako. Come on. Alam naman natin kung sino talaga yung may mga kasalanan dyan, o diba? Tapos nun guys, according lang sa, syempre sa medyo pagkakaintindi ko, sa remittance na yan, according sa kilala ko, may sa taas talaga nila. So, it's either connected yun sa Pinas, or may mga bank account sa Pinas. Tapos, it's either may asawang tsekwa, mga ganun-ganun. Kasi, pag caretaker or factory worker ka lang sa Taiwan, diba? Magagawa mo bang magpaikot-ikot ng ganyang kalaking pera?
So, syempre, hindi ako mag-name point, pero yung tinuturong scammer na yan, may tao na naman sa likod niyan. Kaya nga suportado yung tinuturong scammer na yan kasi pag hindi susuportahan yan, sigurado ikakanta niya yung sa likod niyan. So, kung sino mga yan, hindi ko po alam. Pero basta yan lang yung alam ko. May tao talaga sa likod niyan. O syempre, kahit ako ba mismo, magtatapang-tapangan ako, maglalakas ng loob ako na magpapaikot ng pera kung walang tao na medyo malakas-lakas yung kapit sa likod, diba? Yun eh. So, nag-chill lang sila. So, sa nangyaring scam na yun, sobrang perwisyo nga. Pero, babalik din naman po sa kanila yan. As in, sobrang perwisyo. Babalik din naman sa kanila yung mga ginagawa nila, diba? Hindi man ngayon, pero later on, lalo na yung mga tao sa likod noon na baka nagpi-feeling magaling. Yung mga ultimong tao yung madidiin, pero yung malalaking tao talaga nasa likod, nag-e-enjoy sa buhay nila. Tas kumbaga yung gaya ko na-involve nga lang sa ganun, nadamay lang sa ganun, kung hindi ako marunong lumaban, kukulong talaga ako, diba? So, sana may matutunan kayo, lalo na sa pera-pera, pakikipagkaibigan, tiwala, tsaka yung personal lang talaga na personal na mga bagay natin, huwag na talagang i-share sa iba. So, yun yung pinagdaanan ko na sobrang stress. So, sa mga iba na nag-feeling perfect na parang mas alam pa nila yung pinagdaanan ko sa bangklo na yun, kwento nyo na lang po yan sa pagong. Kasi kahit saan pupunta, mas paninindigan ko yung pinagdaanan ko kasi pinagdaanan ko, and for me, it's really worth to be shared. Kasi ang dami kong natutunan. So, sana hindi nyo din mapagdaanan yung ganun. Lalo na Taiwan talaga yun eh. Bangklo yun dun eh. Hindi yun basta-basta. So, eto pa guys. It's either kahit inurong ng taong nag-complain sa akin yung kaso, o diba kasi sinabi na during last hearing, sinabi na dun sa korte, sinabi ng complainant na iuurong niya na yung kaso sa akin. It doesn't mean na absuelto na ako. Bakit? Yung prosecutor, yung law ng Taiwan, yung ini-insist niya, although inuurong na yung demanda sa akin, still lumabag pa rin ako ng batas. So, hindi basta-basta yung kaso na yun. Pero, thank you Lord. Thank you Lord talaga. Love na love ako ni Lord. Love na love talaga kami ni Bulilit ni Lord. So, naging okay yung flow ng lahat. Yung result po, not guilty. So, thank you Lord talaga. So, ayan, ingat-ingat kasi sobrang hassle po yung mga nangyayari. Tsaka, sa oras. Sobrang waste sa oras. Tsaka sa pera din, kahit papano. Kasi, every punta ko, sinasamahan ako ng broker ko, Pinay yung broker ko. So, sinisingil din ako ng agency. Supposed to be 1K, ganun. Pero sabi ko, hindi ko kaya yung 1K kasi ang dami ko din binabayaran. So, ayan, medyo bumababa. So, kahit pa paano, okay na din. So, sa mga humaharap sa kaso, sobrang hassle po. So, kaya ingat-ingat po talaga tayo. Kaya iwasan po. Tsaka iwasan po natin na mang-agrabyado ng ibang tao. So, pasensya na po sa video ko na to. Medyo masakit yung lalamunan ko sa kakasalita. Kaya, medyo putol-putol yung video. Tsaka, kung may gusto kayong itanong, magtanong na lang po kayo. Pero, later on ko na po siguro yun masasagot. So, thank you for watching. By the way, nandito na po ako sa Pinas, naka-quarantine. And then, salamat na lang at nakauwi ako ng safe. Nakauwi kami ng safe ng baby lalabs ko. So, God is really good all the time. Yun lang.
trust God lang talaga, kasi hindi niya tayo papabayaan, lalo na pag alam natin sa sarili natin na wala tayong inagrabyadong tao. So hindi po siguro medyo tuloy-tuloy yung video ko, yung mga statement ko, so kayo na lang po bahalang umintindi kasi parang the more I speak, the more na ang dami kong nakukwento, parang napapalayo na ako, so pinipilit ko lang na bumalik sa ibang topic, pero yung gusto kong sabihin kahit papano nasabi ko. So meron sigurong hindi ko din nasabi, so magtanong na lang po kayo ha. Salamat.